Note natin na may problema yung yung electrical niya, yung module niya, subject for replacement, and then yung kanyang tinatawag na electrical system, dahil ayan nga, kita niyo naman pinagpuputol-putol na, nilagyan na ng mga connection. Palang araw guys, so another client naman tayo na Isuzu wagon. So ang problema nito ay transmission, automatic transmission, ayaw mag-shift ng primera. Ano nangyayari, shift shock ang problema. Kumakalabog yung ilalim, yung transmission, yung kanyang tawag niyan primera, and then yung kanyang reverse. So especially yung drive. So yung drive automatic yun, tatakbo na yun, primera nakatakbo na siya. Ang problema naman, lumalagabog ng malakas. So check muna natin guys kung ano yung problema sa loob nito. Tingnan natin yung kanyang mechanism guys. So ibig sabihin na-convert na siya. So yun ang mahirap dito, kasi nga kinonvert na ito. So galing sa kabilang shop, ewan ko lang kung ano yung ginawa nila sa ilalim. So ang sabi daw, ang electrical daw ginalaw nila. So kaya lumalagabog. So pag hindi mo to ginamitan ng switch, so hindi tumatakbo ng maayos, o wala talagang andar yung transmission, hindi walang engage na nangyayari. So ibig sabihin may problema yung electrical system nito. So ito yung pag-uusapan din guys sa simpleng tutorial. Hindi ko man maayos yung unit, mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. At kasi alam kong madugo ang labanan nito pag ito ang masira, dahil tawag niyan, yung unit medyo old na. So either magko-convert na lang siya ng transmission kung halimbawa sira talaga. So hindi natin masabi. Okay, so samahan nyo ako simpleng basic pointers kung anong dapat natin malaman kung bakit naglalagabog yung kanyang transmission. Okay, so Isuzu wagon. So tara, let's start, let's do it, pasok. So samahan nyo ako sa simpleng tutorial, basic pointers kung ano yung dapat natin malaman kung bibili kayo ng mga ganito nga surplus na sasakyan. Yan, 4x4 po yan. Yan, so at least makita nyo yung mechanism ng buong sistema. Yan, medyo sa na model, tawag yan sa ibang bansa. Tingnan natin. 4x4, medyo lumang modelo. So ang ginawa nito guys, ito na, meron na mga switches na pinaglalagay. Ayan, so merong on off supply. So hindi ko alam kung saan to, pero dududa ko nito nasa ilalim talaga yung transmission yan, kasi gumagana siya pag halimbawa hindi mo to gumagana pag pinindot mo yung power supply. So nandito na yung supply, wala nandito. So yun ang problema nito, either module. Ayan, kita nyo gumagana pero wala nang linya. So, dapat na pag drive mo lalabas na yan, gagana na yan. Problema, hindi gumagana. So samahan nyo ako sa basic pointers natin para natin malalaman yung mga gagawin. Kung pipili kayo ng ganito, kailangan meron kayo kasamang mekaniko na medyo expert para hindi kayo malugi. Okay, so sige, let's start, let's do it, tara. Okay, so magtatanggal muna kami ng transmission. Tanggalin muna namin yung takip sa ilalim, yung kanyang yung oil, tatanggalin natin para masilip natin yung tatawag na solenoid ng valve, para malaman natin kung gumagana ba yung solenoid, yung magnetic nya. Okay, kung hindi, yun lang ang problema. So pag binuksan natin, doon tayo malalaman kung ano yung sakit ng unit. So pagbukas pa lang alam na natin yan. Okay, so sige, samahan nyo ko sa basic pointers guys. So mag-electrical testing muna ako ng voltahe, magre-reading muna ako para makita natin kung ano yung problema dun sa ilalim. So balik ako konti guys pag matanggal ko na yung buong system. Okay, okay, so natanggal na namin yung yung crankcase. Ayan yung filter. Tingnan mo nyo, sobrang dumi, barado na, almost ang dami ng dumi. So ibig sabihin hindi talaga siya nalinisan. So madumi na rin pati yung mga tatawag na nito. Ayan ayan yung mga bakal powderized metal na nag-stack bull. So yun, so may problema talaga, kita nyo naman. So yan yung nagkakaroon ng dumi sa valve body. So once na binuksan natin yung valve body, automatic na makikita nyo yung ganito, yung grit. So kung titingnan mo, parang powderized metal lang yan, pero malaking impact yan doon sa solenoid, mismo doon sa kanyang piston na magtutulak doon sa valve, magbibigay ng agos doon naman, doon sa may valve body, yung may mga parang bituka ng manok. Ay sorry, bituka ng manok. Yung parang pag hinati mo yung brain, ipapakita ko guys, yung ganyan nakikita nyo yung sa video na yan, yan yung valve body. So para siyang parang siyang brain. Pag hinati mo, marami siyang mga column, marami siyang mga tagusan. Okay,
So once na itong powderized metal grit na yan, dumaan yan doon mismo sa may valve body mo, nagkakaroon na siya ng shift shock, kumabara na siya doon. So pag bumara na yan, yun ang magiging cause ng yung pressure hihina. So magkakaroon ng parang lost clutch. Akala mo walang takbo kasi nga dahil dito. Ayan. So yan ang pinaka critical stage. Kita niyo naman oh. Kasi matagal tong hindi nag-change oil. Okay, yan oh. So hindi na tayo magtataka kung bakit ganyan yung ano niya, sistema ng unit niya. Okay, so sige. So gawin natin, checkan natin yung ilalim, yung kanyang tinatawag natin na yung magnetic, yung kanyang solenoid at saka yung kanyang valve body. Tingnan natin kung okay ba o sa kanya ba talaga yun o ano bang ginawa nilang condemn o conversion doon sa ilalim. Sige, tara, makakahalaga makuha niyo yung basic pointers kung ano yung dapat gawin. Let's go. Okay, so ayan na guys, na-find out natin na may problema yung yung electrical niya, yung module niya, subject for replacement, and then yung kanyang tinatawag na electrical system, dahil ayan nga, kita niyo naman pinagpuputol-putol na, nilagyan na ng mga connection. So pagkatapos ang problema nito, hindi alam ng may-ari na ang niya pala dito is yung kanyang transmission o yung valve body mismo ay hindi na sa kanya. Kikita niyo naman yan bakante, tinanggalan dapat yan, meron na dito. Tapos ito pa, isang valve body, walang electrical system, so condemn. Okay, so ito lang gumagana, ito yung pinagana ng may-ari. Ayan, ito lang pinagana, itong puti na to, ito wala na tong function, so sira yung niya, so hindi na siya maibabalik pa sa dati kung hindi ibabalik yung original niya mismong transmission. Dapat yan, tatlo lang kasi yan guys tatlo lang yung tatlo lang yung solenoid. Ang problema nito, naging 5 yung solenoid, 1, 2, 3, 4, 5, so 5. So ito walang sakit, ito naman back empty. Ayan empty siya. So ibig sabihin kulang, hindi sa kanya to. So hindi natin ma-address guys hanggat hindi na may babalik yung original. So medyo malaki-laking gastos, at least na-find out natin na yun ang problema sa kanya, hindi sa kanya yung transmission. Okay, baka duda ko nga ito yung valve body, same lang ng sukat pero iba yung mechanism, iba yung kanyang solenoid na pinaglalagyan. So hindi talaga siya mag-aangkop. Ay sabihin na akma yung pasok, problema naman ito yung shifter niya saka yung sa module niya may problema din. So kailangan talaga siyang maibalik sa dati, kaya para maiayos. Kaya nagkakaroon ng shift shock dahil doon. Okay, so yun ang mga basic pointers natin na dapat niyong matutunan. So kung bibili ka pala kayo ng mga ganitong unit, kailangan buksan nyo, tingnan nyo kung tama ba yung wiring tsaka yung solenoid. Bilangan nyo yung solenoid guys, ayan empty bilangan nyo yung solenoid para makita nyo kung tama talaga. Pag okay siya, so ibig sabihin hindi ka na pwede kasi yung ibang mekaniko nito, binubuksan na to, automatic yan, overhaul na yan. Okay, so yun ang mahirap doon. Pag nag-overhaul na, hindi pa rin magawa na paraan, palit ka na ng transmission, so sakit na sa ulo. Okay, so sige, at least nakuha natin yung problema. Yun ang mga basic pointers na dapat nyo matutunan pag mga ganitong instances. Pag bibili kayo ng mga unit, kailangan talaga mayroon kayong kasamang mekaniko at hindi siya walang problema. Dahil meron na pala kung customer na nakabili siya ng ganito 80,000. So problema nung binili niya na yun nasa kanya na yung problema, hindi na malaman kung ano yung nangyari sa transmission. So palit talaki ng gastos. So dumoble yung gastos niya guys. Okay? So ayun, basic pointers. So magtanggal kayo nito park, meron, lalagyan nyo siya ng marking yan, drive. Ibig sabihin itong niya, shifter niya sa inhibitor switch gumagana kasi kompleto siya yan kompleto. Ang problema lang dito is mismo transmission pinalitan. Yun ang hindi natin magagawa ng paraan sapagkat kailangan may balik sa dati kung may budget yung may-ari. Okay? Kung wala, tsatsagaan na lang ito. Sige, at least nakuha natin yung punto. Sige, yan, kailangan natin ng... Okay, so yun lang guys, maraming salamat. Please shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga kapwa ko mekaniko, sa lahat ng mga banggita mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusuporta at subscribe at follow natin sa YouTube channel Cars King TV. So comment na kayo sa likod sa baba guys, and then I will reply. Okay, so bye bye, yun lang. Subscribe, bye bye, and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Okay.
Stop,